Dear DJ Cory, hindi niya ako mahimo ang pakaslan. Ganigin baton ko na lang. Hello DJ Cory, itago lang ako sa ngalan nga Jaya. Stable ang work, may savings, kag may partner ako nga isa ka seaman. 9 years na kami nga magkarelasyon sang partner ko nga si Jason. And 3 years na kami nga naga-live-in. No child and still trying to conceive. No sign of marriage and that's okay for me. Tungod wala man ko choice kundi batunon na lang ang mapait nga kamatuoran nga hindi niya ko mahimo pakaslan. So, 9 years kami nga magkarelasyon. Mahambal ko nga parehas kami sang iban. May mga ups and downs. Parehas kami nga hindi perpekto. Pero mahambal ko sa gihapon nga ginhatag ko ang tanan ko nga pagpalangga. Faithful ako sa iya. Ginaalagaan ko siya. Pero hindi sa gihapon enough ang love and effort sa tao nga hindi ka ba lumakontento sa isa ka babae. Way back sa una nga tuig sang amon nga relasyon, balaan ko sa kaugalingon ko nga hindi niya ako amo na kapalangga. Happy-go-lucky siya. Hindi ako totally welcome sa kabuhi niya. Kumbaga, ara pa lang kami sa getting to know stage sang panahon nga to. Wala ko kabalo nga may girlfriend siya sang nagsulod ako sa kabuhi niya. Gani daw nagwa nga nag-cheat siya paagi sa akon. Pero ginpapili ko siya. Ako o ko ng girlfriend niya. Bisan pa nahadlok ako nga hindi ko magustuhan ang sabat niya. But in the end, ako ang ginpili niya. Parehas kami nga estudyante. Sang time na to, kag parehas nga hindi may kaya, especially sa part niya. Kag balaan ko man nga palangga niya ako. Or ang pagpalangga niya sa akon is still as a friend. Na-feel ko gid na, pero ginbaton ko ina. Kag nag-effort ako nga palanggaon niya. Nangin tampad ako sa promise ko sa iya nga mahulat ako kag mangin faithful until the end. Hindi ko siya pagpabayaan kag hindi ko siya pag-ibaylo bisan kay sino. So fast forward, nanaog siya sa barko kag may nabasa ako sa phone nga ginhatag niya sa akon. Kamustahanay nila sang ex-girlfriend niya nga may upod pa nga pagpahanumdom kag pagkabalaka. Ginbaton ko bisan masakit para sa akon. Nga ahaw, nga siya gihapon. Kag nga gintago niya. Nga nag-inom siya upod ang mga classmates niya sang high school nga ni update sa akon wala man lang. I know nga samtang may nagakatabo sa amon sang partner ko, may nagakatabo man sa ila sang ex niya sang bag-o pa lang kami nga magkarelasyon. Balaan ko. Ginpalangga ko siya, ginalagaan ko siya, ginpakilala sa pamilya. Ginbaton siya sang parents ko, ginasikaso siya nga daw bana ko. I helped him financially. Bisan ginakulang man ko. Ginadalukan ko ang kaugalingon ko para may mahatag sa iya. Pero daw sala gali ato. Kaya nga hindi niya mahimo nga mangin faithful sa ako. Bisan amo na atong ginahimo ko. Nga daw sa wala lang sa iya ang mga ginahimo ko. Pila ka beses ko siya nadakpan nga may kachat nga iban nga babae. Not just once, but thrice. Hindi lang ko sure kung nagakita ay gid man sila. May times man nga gina-offeran siya sang migo niya nga kilala ko man, sang babayi nga magamit niya sa lingaw-lingaw. Pero wala ini nagakadayon tungod mabasahan ko ang mga messages or ang mga convo nila. Nangakig ko syempre
Pero nangakig man siya sa akon kay ginahilabtan ko kuno ang cellphone niya. Lahuganay lang kuno ato. Sunluganay lang nga mag-amiguhay. Pero para sa akon, sakit. Sakit to ya. May mga panahon nga kung wala siya sa poder ko, balaan ko nga nagasadya sa diya siya. Kaya mahimo niya ang gusto niya nga wala ako. May time nga nag-inom sila liwas ang ex niya, kagintago niya sa akon. Gintago niya na naman sa akon. Ginatipan niya ang ex niya sang maayo, kag tupad pa sila sa pulongkuan. Sa mismo balay pa nila, siya nag-inom. Kundiin makita sang pamilya nga may upod siya nga iban. Kag kilala nila ako bilang girlfriend. May time pa nga ginkamusta niya ang ex niya sa mga friends niya. Kag sang nabalaan niya nga may boyfriend na ini, naghambal siya nga, sakit ba? Hindi ko maintindihan kung diin siya nasakitan. Nasakitan siya tungod may boyfriend ng ex niya? Na-trauma ko sa tanan nga sakit nga ginagyan ko sa iya. Nag-abot pa sa time nga kinahanglan ko magpakitloy sa iya para lang magkitaay kami. Kadtuan niya ko, o kon bisan magkitaay na lang kami halfway tungod pila ka bulan na kami nga wala nakakitaay. Ma-feel ko gid nga kung pwede lang siya maka-escape sa akon, himuon niya. Like marason siya nga matulog siya. Pero balaan ko nga nagwa siya kag nag-inom upod sa mga migo niya kag babayi. Pag binutig niya, kag pagpili sa mga barkada niya over sa akon. Asa subong mabatsyagan ko sa gihapon ang trauma kag sakit nga ginhatag niya sa akon. Bilang isa ka babayi, may instinct kita nga ginatawag. Mabatsyagan naton kung may iban ang lalaki. Kung nagahimo inisang kabalamalahan upod ang iban nga babayi. My childhood friend siya, naging befriend ko. Nanginsandigan ko siya sa mga times nga may problema kami ni isang partner ko. Tungod consider ko na siya as a good friend. I also helped her financially and did her some favors. Ginhimo ko nga daw utod siya. Abi ko, true friend siya. Balaan niya nga nahulugan ako. Balaan niya nga nagka-STD ako tungkol sa partner ko. Kaglabaw sa tanan, balaan niya nga may ginapangita. May ginapangita ako nga babae nga ka-fling sang partner ko. Pero wala gid siya nagbabalo. Nga siya gali ang babae nga ato. Sa kada lakat sang partner ko, naga-chok-chok sila. Naga-sex sila pagkatapos mag-inom. Sa 9 years namon, 5 years na sila nga naga-sex. Samtang may nagakatabo man sa amon sang partner ko. Ginako lang nila sa akon initanan sang 8 years na kami ni Jason. Kag daw sala ko pa nga naguba ang friendship nila nga duha. Wala sang inalongong ang pamilya ko sa ginagyan ko nga trauma. Trauma nga nangin rason ko nga nangin monster ako nga ginakaugtan niya. Hindi niya ako pagpakaslan, kay nager, kag yaw-yawera ko no ako. Permi lang nagasinggit, nagainit ang ulo. Hindi ako dalok nga klase sang tao tungod permi ko siya ginauna sang sa kaugalingon ko kag sa pamilya ko. Hindi niya ako pagpakaslan tungod nangin amo ako sini. Pero nalipat siya sang rason kun nga nangin amo ako sini. Sa sobrang trauma ko, DJ Cory, may time nga gusto ko magpakamatay. Do gusto ko na lang mag-inom adlaw-adlaw tungod sa depresyon. Tungod sa depresyon, nakahimo ako sa mga bagay that hurt myself. Hindi ko siya maistoryahan sa mga diferensya niya kay feeling niya perfect siya.
Kagkataas ang panulok niya sa kaugalingon niya. Nalipatan na niya ang mga bulig ko sa iya sa mga panahon nga wala-wala gid siya. Sa sobra ko nga pagpalangga sa iya, halos hindi ko na makilala ang kaugalingon ko. Nangin demonya ako, demonita tungod sa iya. Sa sobra nga pagpalangga ko sa iya, nagapakitloy ako sa Ginoo nga kuhaon niya na ang pagpalangga ang ginabatsyag ko sa partner ko. Nga kuhaon niya na sa kabuhi ko ang partner ko. Bisan pa mabudlayan ako mag-move on. Hindi ko mahambal sa pamilya ko ang ginaagyan ko ang habudlay. Tungod hindi ko gusto nga maguba ang image niya sa family ko. Ginaagwanta ko adlaw-adlaw nga siya ang dapat masunod. Kag ako, daw sulugoon niya lang. Kung may mahimo ako, o kung mahambal nga hindi iya mauyunan, grabe dayon ang pangakig niya sa akon. As if ako lang ang may sala. Nahadlok na ako mag-istorya sa iya, kay ginahusgahan niya ako dayon. Kag nag-aaway lang kami. As sa subong, nag-uupod sa gihapon kami. Kung kaisa nag-effort siya para makabawi sa akon, pero ara sa gihapon ng trauma nga basi may ginahimo siya nga may lagro, kung wala ko sa tupad niya, basi nakikipag-sex siya sa iba nga babayi. Sa sobrang pagpalangga ko sa iya, I have to beg God to help me to unlove him. Hindi niya ako kuno mapakaslan tungod sa batasan ko. Nga siya man ang rason. Siya man ang may kahimuan. Nagalibog ang ulo ko. Pero amugid man ni siguro kung palangga mo ang tao. Hasta na rin ako, DJ Cory. Love, Jaya.